Kahapon dumating ang bagong alaga ni Kuya Gray. Ito ang unang umaga niya dito sa amin. At pagkagising nga namin, aba Madi, isa na lang ang natira. Dahil pa-chill-chill lang itong amo ko, kaya tinawag ko siya para siya na mismo ang maglinis. Aba naman Madi, kailangan niyang matutunan ng mga bagay-bagay. Instruction ng Madi mo, lilinisan lang ang basket. Madi, pati ang alaga ay pinaliguan. Kadali lang sana Madi kung ako ang gagawa. Paano matututo ang amo ko kung ako ang gagawa para sa kanya? Mangbisi ang kuya, ang kapatid, tamang papugi lang. At pagkatapos niya nilinisan, hinanap niya kaagad kung saan ka daw nilagay ang alaga niya. Nagtataka ang amo ko kung bakit na nanginginig pa ang alaga niya. Naman hindi manginginig, anak, inilublob mo sa tubig ang alaga mo. At hindi pa na kontento. Gusto niya pa ata mag-swimming ang alaga niya dito. Dahil sa dami ng tubig na inilagay. At pagkatapos nga nito Madi, niyaya ko naman maglaro itong mga amo ko. Hindi pa man ako nagsisimulang mag-explain Madi. Itong isa kong amo ay aligaga na. Alam mo ba Madi, sa age ng Elijah ko ngayon, naiirita ang Madi mo dahil napaka-clingy. Pero pagkatapos ng 5 segundo, wala na. Balik na naman ako sa pagiging ina ko. Pa mo, nang hindi nakakagat yung kamay mo. Ha? Okay? Game? Okay, game. Game daw. Titingnan natin kung sino ang panalo sa atin. Basta walang iyakan. Ako na. 1, 2, 3. Hindi nakain. Hindi nakain. Wala. Dali-li, dali-li. Nakagat na ipit. Tignan natin si nanay yan. Tutumba mo. Go. Dahil maraming iyak si Elijah, kaya siya ang nanay. Naman Madi, pananghalian na namin. Luluto ang Madi mo ng siomay. Yes Madi, mag-i-skip na naman kami ng kanin. Steam ko lang siya ng ilang minuto. Purito na rin kasi ito ng mga amo ko. Kalahati nito ay naluto ko na, kaya ito na lang natira. Lulutuin natin siya sa ma-brown-brown kong kawali. Lalagay lang ako ng 2 basong tubig. Umakot pala siya ng 4 na baso Madi dahil gusto kong lutong-luto talaga siya. Sauce naman namin, si Kuya Gray na ang gagawa. Dahil nag-volunteer na siya na ang gagawa, halasig. Hindi ko alam kung bakit. Pag nandito si tatay, talaga siya makakaligtas sa akin. Sa lahat ng mga sausawan, kailangan siya talaga ang pinapagawa ko. Ako ang gagawa ng sauce sa sarili ko. Hindi ako nasasarapan. Ewan ko lang kung bakit. Wala ang tatay at nag-volunteer naman siya. Kaya si Kuya Gray ang gagawa ng sauce namin. Ang Elijah ko ngayon ay nagpapalambing. Kahit pa may bumibili, aba, hindi talaga bababa. Siya, pagbigyan natin ng ilang minuto. Minsan lang naman gustong magpakarga na miss ata. Sabi Madi, sa bigat niya, mataas na yung 5 minuto ang kaya kong kargahin siya. Ay, ang bilis lang. Kina ng mga anak ko. Wala yung niluto ko, nakalimutan ko. Hindi pa naman siya nasunog, Madi. Last time naluto ko kasi, Madi, naubos ang tubig sa kawali. Kabilin-bilin na ng Kuya Gray ko. Sunogin ang siomay niya. Aba naman. Pagkatapos ng may nagpa-load, may nagpa-chikas din naman. Natutuwa ako sa mga customers ko. Sa kasagsagan ng pagluluto mo. Hindi sila dadagsa, Madi. Hindi ako nagrereklamo. Yan ay napapansin ko lamang at natutuwa ako. Dagsa talaga sila ngayon dahil dumating din ang delivery ko sa butane. Ilang araw ko na rin itong hinihintay, Madi. Ang supplier pala ng Madi mo ng butane ay taga Kidapawan. At pasalamat ng Madi mo dahil bago pa maubusan, abay dumating na sila. O ayan mga suki. Pag-refill na ng butane ng Madi nyo bago pa maubusan, abay meron na dito. Kaya naman kasi itong sa mga suki ko pag naubusan ng Madi nyo. Hinalikan ko ang siomay. Nakulangan pa ang Madi mo. Kaya ulit tayo ng ilang minutong pagsalang, Madi. Tatakpan lang natin ulit. Maya-maya hahanguin na natin. Habang hinihintay namin maluto ang siomay, ay nagkulitan muna kami ng Elijah ko. Kaya maya ay hinangon na ng Madi mo. Madi, dahil ready na ang aming pagkain. Ka Madi, at kumain muna tayo. Madi, salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Bukas ulit ha. Follow for more. See you.